Kabanata 1481. Sinubukan ng bawat pangkat na hulaan ang iniisip ng isa. Nagpa siya ang Gusek na huwag kumilos. Hindi rin kumilos si Lance, ang pinuno ng Orient Commerce. Naging maayos ang paglalakbay ni James kasama si Graydon sa courthouse. Itinulak si Graydon palabas ng sasakyan. Nang makita niya ang gate ng courthouse, nagulat siya at nagmamadaling sumigaw. Anong ginagawa mo, James? Anong ginagawa mo? Sa paglakad sa unahan ng tropa, huminto si James at naglakad papunta kay Graydon. He said with a faint smile, "Para saan pa ba kita dadalhin sa courthouse?" Ang courthouse ay ginagamit sa pagsubok ng mga maimpluwensyang numero. Dapat mong ipagmalaki na masentensyahan ka sa korte. Sino ka sa tingin mo para subukan ako? Pakawalan mo ako. Gusto kong tumawag sa telepono. Bigyan mo ako ng telepono. Kailangan kong tumawag. Nagpanik si Graydon. Alam niyang hindi siya humingi ng tulong. Huli na kong dadalhin siya sa korte at mahatulan. Gusto mong tumawag sa telepono. Sinong matatawagan mo para iligtas ka ngayon? Bahagyang ngumiti si James at nagutos. Dalhin mo siya sa loob. Opo, Ginoo. Pakawalan mo ako. Bitawan mo agad. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? James. Ito ang Founding King. Mamamatay ka kapag hinawakan mo ako. Patuloy na sigaw ni Graydon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Matapos may pasok si Graydon sa courthouse, pumasok na rin si James. Emperor. Isang lalaki na nasa edad 40 na nakatayo sa pasukan ng courthouse. Siya ang punong mahistrado ng korte, si Francesco Gardner. Ipinaalam na ito ni Nathaniel kay Francesco ng maaga. Kaya naman, alam na niya na may arestuhin at itatanong si James ngayong gabi. Gayunpaman, nang makitang si Graydon iyon, bahagya siyang kinabahan. Si Francesco ang punong mahistrado at ang pagiging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao ni Saul. Sa kabisera, siya ay parang isang kilalang tao. At saka, subordinate siya ni Lance. Ang Orient Commerce ay nag-iisang nag-promote sa kanya. Anong ginagawa mo, Emperor? Anong krimen ang ginawa ni General Zabel para malitis siya ngayong gabi? Bakit hindi natin siya ikulong at maghintay hanggang madaling araw? Nang marinig ito, pinandilatan ni James si Francesco. Sinusubukan mo bang bumili ng oras para kay Graydon? Tapos, paano kung imbestigahan kita sa harap niya? Dapat ko bang tanggalin muna ang iyong posisyon bilang punong mahistrado kung may nakita akong mali sa iyo? Pawis na pawis si Francesco at pabirong sumagot. Marunong ka talagang magbiro, Emperor. Pupunta ako at maghahanda para simulan kaagad ang paglilitis. Tumingin si James kay Francesco at ngumiti. Kanina pa siya nasa capital. Matapos ibigay sa kanya ni G. Gabriel ang impormasyon tungkol sa mga tao ng Gusek. Halos matukoy na niya kung aling panig ang kinatatayuan ng mga kilalang tao. 3 lang ang paksayon ng Gusek, Orient Commerce, at ang King. Dahil sinubukan ni Francesco na tulungan si Graydon, dapat ay kabilang din siya sa Orient Commerce at naging subordinate ni Lance. Iginala ni James ang kanyang mga mata habang iniisip kung dapat ba niyang gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin ang punong mahistrado ng courthouse at ayusin ang isa sa kanyang mga subordinate na pumalit. Iyon ay magiging mas para sa kanya na kumilos sa hinaharap na madali. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si King. Halos agad na sumagot si Harry. Anong problema, James? Alam ni James na maraming nakatingin sa kanya. Gayunpaman, dahil walang paparating na makialam, siya ay nagkaroon ng magaspang na hula sa kanilang mga iniisip. Nakangiti niyang sabi, Harry, sa tingin ko may kaina-hinala sa punong mahistrado ng courthouse. Maghanda ka ng dokumento para i-dismiss siya. At aayusin ko na ibang tao ang pumalit. Madali mong sabihin, James.
Paano ko matatanggal ang isang punong mahistrado ng ganoon kadali? Gawin kung ano ang gusto mo. Ngunit huwag hilingin sa akin na magsagawa ng anumang mga dokumento. Kakailanganin ko ang ilang partido para maaprubahan ang mga dokumento. At tiyak na hindi sila maaaprubahan. Ang SOL ay isang bansang may mahigpit na batas at regulasyon. Magiging mahirap na tanggalin ang isang punong mahistrado sa pagsunod sa mga formal na pamamaraan. Para naman kay Graydon, hindi rin dumaan sa tamang procedure si James. Kung hindi, kailangan niyang mag-apply para sa isang pagliliti sa pamamagitan ng hari. Maglalabas ng hari ng isang dokumento at hihilingin ang kanilang partido na maaprubahan ito. Magagawa lamang siyang arestuhin ni James pagkatapos na pirmahan ng mga partidong ito ang dokumento. Binaba ni King ang telepono. Sandali itong pinag-isipan ni James. Naisip niya na ang pagmamaneho sa courthouse ay kailangan para makamit ang kanyang mga plano. Sa hinaharap, ang courthouse ay magiging isang mahalagang lugar. Kaya, ayaw niyang kontrolin ng ibang paksayon ang courthouse. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawagan niya si Maxine at sinabing, "Maxine, kailangan kong mag-imbestiga ka ng isang tao." Boses ni Maxine ang narinig mula sa telepono. WHO, ang punong mahistrado ng korte, si Francesco. Okay, walang problema. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Subukan mong bigyan ako ng resulta bago magmadaling araw. Sige. Hindi pa natutulog si Maxine. Alam niyang kikilos na si James at nagpadala siya ng 1,000 sundalo mula sa Red Flame Army upang hulihin ang isang mataas na ranggo na general. Kaya naman, nakikisabay din siya sa mga pinakabagong update. Blake, gamitin ang kapangyarihan ng Dark Castle para imbestigahan ang isang taong nagngangalang Francesco Gardner. Jake, maghanap ka ng para sa akin. Siya ang punong mahistrado ng courthouse. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at katibayan ng anumang mga kriminal na record sa madaling araw. Mayo, gamitin ang mga intelligence network ng Dragon Palace para imbestigahan si Francesco Gardner. Ang punong mahistrado ng courthouse. Nakailang tawag si James sa telepono. Mula sa kasalukuyang impormasyon na mayroon siya. Walang ebidensya na gumawa ng anumang krimen si Francesco. Gayunpaman, bilang punong mahistrado, imposibleng siya ay ganap na inosente. Hanggat nakakakuha si James ng kaunting ebidensya, sapat na iyon para mapababa si Francesco sa pwesto. Pagkatapos ng sunod-sunod na tawag sa telepono, tinawagan niya ulit si Harry. May iba pa ba, James? Diretso sa punto si James. Nagsimula na ako ng mga investigasyon sa punong mahistrado ng courthouse. Si Francesco Gardner. Ilang puwersa ko ang tumitingin sa kanyang background. Kung may problema man siya, ipapababo ko siya sa pwesto bago madaling araw. Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang blade ng hustisya upang asikasuhin ang mga problemang ito. Hindi ko kailangan na mag-issue ka ng anumang dokumento. Ngunit kailangan ko ng isang bagong punong mahistrado upang maupo, na mangangailangan ng iyong pag-aproba. Tumatawag ako para ipaalam sa iyo ng maaga. Nang marinig ito ng hari, nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya, sumagot siya, "James, napakalaking eksena ang ginagawa mo. Mag-ingat na huwag masunog ang iyong sarili." Kalmadong sagot ni James. Dumating na sa puntong ito. Wala akong paraan at kailangan kong lutasin ang lahat. Kailangan kong buwagin ang GUSEC at Orient Commerce. Sige, pagkatapos mong ipadala sa akin ang dokumento, pipirmahan ko ito. Gayunpaman, ang aking pag-approval lamang ay walang silbi. Kailangang lagdaan ng 3 partido ang dokumento para magkabisa ito. Okay lang na ikaw na lang ang pumirma. Hindi ako mapakali sa mga ganyang detalye ngayon. Natapos magsalita si James at ibinaba ang telepono. Pumasok siya sa courthouse. Sa sandaling iyon, handa nang maganap ang interogasyon.
Nakaupo na ang punong mahistrado at ilang hurado. Nakaposa si Graydon sa kinatatayuan ng nasasakdal. Francesco, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang ini-interrogate mo? Bilasan mo at tawagan mo siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko si Graydon. Narinig ni James ang usapan nang pumasok siya sa courtroom. Inilabas ni James ang Blade of Justice at mahinahong sinabi, Graydon, walang makakaligtas sa iyo ngayon. Sa sandaling iyon, may nag-abot ng matibay na ebidensya ng mga krimen ni Graydon sa mga nakaraang taon. Matapos tingnan ito ng hurado, naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Graydon, isang komersyal na lungsod ang itinayo sa kapital 10 taon na ang nakalilipas. At ginamit mo ang iyong posisyon para kumita ng $1 bilyong. Nakuha na namin ang mga record ng paglilipat at may matibay na ebidensya. Kabanata 1483, 8 years ago, nagkaroon ka ng manliligaw na nabuntis. Binalak niyang ipanganak ang bata, ngunit palihim mong nakuha ang ilang mga tao upang ipalaglag ang sanggol. Narito ang impormasyon sa mga talaan ng paggamot ng iyong kasintahan sa ospital. Mayroon din kaming DNA report ng hindi pa sinisilap na bata. 5 taon na ang nakalipas. Palihim mong ibinaba ang isang consortium at kumita ng $10 bilyong. Narito ang kaugnay na ebidensya. Tiningnan ni Francesco ang ipinakitang ebidensya at isa itong binasa. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Graydon. Tumango siya. Imposible. Ito ay imposible. Hino-frame ako. Hindi ko ginawa ito. Wala akong ginawa. Gusto kong makita si Lance. Gusto kong makita si King. Hindi ka qualified para litisin ako. James. 3-star general ako. James. Kailangan mo ng aprobadong dokumento mula sa hari para arestuhin at ilagay ako sa paglilitis. Nasaan ang dokumento? Kung walang dokumento, wala kang karapatang hatulan ako. Nagpanik si Graydon at patuloy na sumisigaw. Tumayo si James. Naglakad papunta kay Francesco, at kinuha ang malaking stack ng mga dokumento. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Graydon. Sa nakalipas na dekada, 30 tao ang namatay sa iyong mga kamay. Graydon, bukod dito, ang mga pondo sa iyong account ay umaabot sa $180 bilyong. Kahit personal na magpakita si Lance ngayon, hindi kanya iligtas. Batay sa mga krimen na ginawa mo sa nakaraang taon, kahit 100 putok ay hindi sapat na parusa. Sinama ng tingin ni Graydon si James at may hinanakit na sinabi, I don't believe you dare to kill me. James, papatayin kita kapag sinubukan mo. Hindi ako mamamatay ngayon. Maaari kang magpatuloy at subukan. Hindi man lang siya tinakot ni James. Lumingon siya sa punong mahistrado ng courthouse na nasa harap niya at malamig na nagtanong. Punong mahistrado, napakaraming ebidensya ang aming nakolekta. Gumawa ng isang paniniwala. Nang marinig ito, nagsimulang mag-usap ang grupo ng mga hurado. Pagkatapos ng 10 minutong pag-usapan, sinabi ni Francesco, ibinabalita ko na si Graydon ay nagkasala at aalisin ang kanyang 3-star na pangkalahatang ranggo ng militar. Dahil makabuluhan ang paggamit nito, iminumungkahi kong kustodiya natin siya pansamantala at maghintay ng juridical review. Bakit kailangan natin siyang kustodiya? Ito ay isang krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Dapat siyang patayin kaagad. Hindi nasisiyahan si James sa resulta ng pagsubok. Pinandilatan niya si Francesco at sinabing, Chief Justice, magdadalawang isip ka. Mayroong tiyak na ebidensya ng kanyang krimen. Ang mga krimen na ginawa niya ay hindi ng pagbaril ng 12-dosenang beses. Sa kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha, sinabi ni Francesco, Emperor, hindi ito biro. Isa siyang 3-star general. Even with conclusive evidence, ako lang ang nandito.
Walang sinumang kinatawan mula sa militar o gobyerno. Hindi ako maglalakas loob na hatulan siya. Malamig na sabi ni James. The Chief Justice wouldn't dare convict a criminal. Baka naman tinatakpan mo rin si Graydon. James, hayaan mo na ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong pahihirapan ka hanggang mamatay. Pinagbabatan mo ako. Dumilim ang mukha ni James. Agad niyang inilabas ang baril. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Isang madugong tama ng baril ang lumitaw sa noo ni Graydon. Ikaw! Ibinuka ni Graydon ang kanyang mga labi. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay unti-unting bumagsak ang katawan niya sa sahig. Nakatayo sa harap. Ang punong mahistrado, si Francesco, at ang iba pang mga hurado ay tulala. Ang pagpatay sa courthouse ay isang bagay na hindi pa nila narinig o nakita noon. Takot na takot sila sa sandaling iyon. Matapos ilabas ni James ang kanyang baril, iniutos niya, linisin ang katawan at palibutan ang courthouse. Ipadala ang Red Flame Army at imbestigahan ang lahat ng empleyado ng courthouse. Huwag hayaang makatakas ang sinumang nakagawa ng anumang krimen. Nang marinig ito, nanginginig sa takot si Francesco at nahulog sa upuan. Ganon din ang nangyari sa iba. Lahat sila ay bumagsak sa sahig sa sobrang takot. Hindi pinansin ni James ang mga tao sa courthouse. Kinailangan niyang kontrolin ang courthouse upang maghanda para sa sumusunod na paglilinis at ilagay ang mga tao mula sa iba't ibang paksayon sa paglilitis. Kung may ibang kumokontrol sa courthouse, hihigpitan nila ang kanyang mga plano sa darating. Kabanata 1484, Inalalayan siya ng Mount Thunder Sect. Ayaw ni James na maulit ng Mount Thunder Sect ang kapalaran ng Goose Sect noong 100 taon na ang nakalilipas. Nais niyang linisin ang bansa at ibalik ang kapayapaan kay Saul. Bagaman hindi niya naisip na siya ay isang taong may malakas na integridad. Ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito. At walang paraan para sa kanya. Lahat ng puwersa ay nakatutok sa courthouse ng gabing iyon. Ang pinakahuling balita ay pinalibutan ng Red Flame Army ang courthouse. Hindi makapasok sa courthouse ang aming mga tauhan. At hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi kami sigurado kung paano si Graydon. Lahat ng uri ng balita ay kumalat sa iba't ibang puwersa at pamilya. Ang lahat ay nagbigay pansin sa sitwasyon ng courthouse. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng courthouse. Matapos patayin ni James si Graydon, umalis siya sa courthouse. Umupo siya sa hagdan sa labas ng courthouse at nagsindi ng sigarilyo. Lumapit si Henry at umupo sa tabi niya. Nagdilim ang mukha ni Henry. At tinanong niya, James, masyado na kayong malayo sa pagkakataong ito. Si Graydon ay isang 3-star general. Matagal na panahon para mahatulan siya kung sinunod mo ang mga tamang pamamaraan. Pinatay mo lang siya sa courthouse. May mangyayari bang masama sa atin? Huminga ng malalim si James at sinabing, ano ang masasamang bagay na maaaring mangyari sa atin? Taglay ko ang Blade of Justice. May batas na pumatay kahit walang pagsubok. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na humakbang at gumawa ng gulo pagkatapos malaman na pinatay ko si Graydon. Umaasa siya na may lalabas para manghimasok. Bibigyan siya nito ng dahilan para hulihin silang lahat. Nang marinig ito, natahimik si Henry. Naunawaan niya na magsisimulang dumaan si Saul sa isang reforma simula ngayong gabi. Si Saul ay magkakaroon ng mga dakilang pinuno kung sila ay matagumpay. Mula noon, wala nang manghihimasok sa pag-unlad ng bansa. Gayunpaman, ang pagkabigo sa kanilang misyon ay haantong sa malubhang kahihinatnan. Samantala, sa isang silid sa courtyard house kung saan matatagpuan si Lance. Sir, pinalibutan ng Red Flame Army ang courthouse at hinarangan ang lahat ng signal.
Hindi kami makakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng courthouse. Nang marinig ang ulat, nagdilim ang ekspresyon ni Lance. Itong si James, bulong niya at nag-isip sa sarili. Noong una, binalak niyang gamitin si James para alisin ang gusek. Kahit na hindi masira ni James ang gusek, umaasa si Lance na magdudulot lang siya ng matinding pinsala sa kanila. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay hindi mukhang optimistiko sa kung paano umuunlad ang mga bagay. Ano ang sinusubukang gawin ni James? Sinusubukan kaya niyang gamitin ang kanyang lakas para malaman ang Orient Commerce at sirain ang gusek. Bulong ni Lance. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, sa wakas ay nag-utos siya. Ipatingin sa akin si Tobias. Naiintindihan. Umalis ang subordinate. Hindi nagtagal. Lumitaw si Tobias. Si Tobias ay mukhang mas bata kaysa dati. At ang kanyang balat ay mas makinis. Mukha siyang mga 60 hanggang 70 taong gulang noon ngunit ngayon ay may itsura na siyang 50 taong gulang na lalaki. Sir, dumating si Tobias at magalang na binati. Lumingon si Lance at tumingin kay Tobias. Tinanong ni Tobias, Sir, mayroon ba kayong anumang order? Utos ni Lance. Akayin ang Phantom Army sa courthouse. Naiintindihan. Papatayin ko si James ngayon din. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Tobias. Tumingin si Lance kay Tobias at mahinang nagsalita. Phil who? Sino ang nagtanong sa iyo na patayin siya? Natigilan si Tobias. Naalala niya ang kanyang sarili at nagtanong. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Lance instructed. I want you to help James and advise him. Kailangan kong kumbansihin mo siyang puntiryahin ang mga tao mula sa gusek. Kung magagawa mo, pukawin ang hidwaan sa pagitan niya at ng gusek para mapunta sila sa isang labanan. Nang marinig ito, naging mataimtim ang ekspresyon ni Tobias. Ang pag-atake niya kay Bennett ay tiyak na hindi na lihim. Magtitiwala pa kaya si James sa kanya kung lalapitan siya ngayon? Sir, natatakot ako na baka medyo mahirap. Baka hindi ako pagkatiwalaan ni James ngayon. Kabanata 1485. Walang pakialam na sabi ni Lance. Problema mo yan. Pumunta sa courthouse sa lalong madaling panahon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari doon at kung ano ang sinusubukang gawin ni James. Matagal na nag-isip si Lance at napagdesisyonan na huwag nang paalisan si James. Walang magpipigil sa gusek at mapanatili ang balanse kung wala si James. Si Luke Jan ay hindi isang pushover. Hindi nagtiwala si Lance sa isang ganap na tagumpay laban kay Luke Jan. Kaya lang, magagamit niya si James para supilan si Luke Jan. Kung sino ang pinuntirya ni James ay hindi mahalaga. Madali niyang may promote ang ibang tao sa ilang segundo. Kaya naman, hindi nababahala ang mga aksyon ni James. Naiintindihan. Aalis na rin ako ngayon. Hindi na nagsalita pa si Tobias. Tumalikod siya at umalis. Papunta sa courthouse kasama ang Phantom Army. Mayroon kaming bagong intel na ang Phantom Army ay naipadala na. Ang commander, si Tobias, ay nangunguna sa mga miyembro ng Phantom Army sa courthouse. Kumalat na parang apoy ang balita sa sandaling ipinadala ang Phantom Army. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa malalaking pamilya sa kabisera. Ang lahat ng mga pangunahing pamilya sa kapital ay binibigyang pansin ang sitwasyon at naghihintay ng pinakabago. Mga update tungkol sa courthouse. Lalo na ang mga Sullivans at ang mga Lee. Mas binibigyang pansin nila ang sitwasyon dahil nilapitan sila ni Maxine para kumbansihin silang suportahan si James. Na-curious sila kung ano ang kayang gawin ni James. Dito, gusto nilang makita ang reaksyon ng Orient Commerce at ng gusek. Naghihintay ang lahat. Ang Dark Castle, Dragon Palace, Underground Intelligence Network ni Jake.
At ang intelligence network ng Red Flame Army ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa lahat ng nagtatrabaho sa courthouse. Lumipas ang gabi ng tahimik. Ito ay isang hindi mapakali na gabi para sa marami. Ang lahat ay naghihintay para sa pinakabagong mga update. Sa madaling araw, ang mga resulta ng investigasyon ay ipinadala sa courthouse. Ito ay tulad ng hinala ni James. Sa gayong matataas na posisyon, wala sa kanila ang malinis. At lahat sila ay nakagawa ng isang uri ng krimen. Ang ilan sa mga krimen ay hindi sapat na malubha para sila ay karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ngunit ito ay sapat na upang sila ay matanggal sa kanilang mga posisyon. Samantala, umalis si Tobias papunta sa korte ng gabi. Gayunpaman, sinadya man ito o hindi, lumitaw lamang siya sa mga pintuan ng courthouse noong madaling araw. Pumasok si James sa pangunahing bulwagan ng courthouse dala ang mga materyales sa pagsisiyasat mula sa kanyang iba't ibang intelligence network. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? James. Nang makitang biglang sumulpot muli si James, hindi napigil ang magtanong ni Francesco. Buong gabi siyang nakulong sa courthouse at balisa. Hindi sigurado sa pinaplano ni James. Inabot ni James ang impormasyon sa kanya. Tumingin si Francesco, at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Walang pakialam na sabi ni James. Chief Justice, na-dismiss ka na. Mula ngayon, hindi ka na ang punong mahistrado ng courthouse. Wala kang karapatang paalisin ako. James, ako ang pinakamataas na tagapagpatupad ng batas ni Saul. Para paalisin ako, kailangan mo ang pag-aproba mismo ng hari. Na-dismiss ka kung sasabihin ko. Napaawang ang labi ni James at nag-utos. Halika, arestuhin ang mga taong ito. Dalhin sila sa kustodiya pansamantala at hintayin ang bagong punong mahistrado na maupo. Pagkatapos, ihaharap natin sila sa paglilitis at hahatulan sila. Agad na pumasok ang ilang sundalo ng Red Flame Army. Umungol si Francesco. James, ito ang kabisera. Hindi ito ang iyong teritoryo. Sa tingin mo ba talaga kaya mong gawin ang gusto mo? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. James, sa sandaling iyon, lumapit si Henry at sinabi, ang Phantom Army ay nagpakita na. Nagpakita na rin sila sa wakas. Ngumiti si James at sinabing, akala ko lalabas ang Phantom Army at susubukan akong pigilan sa sandaling kumilos ako. Hindi ko inaasahan na maghihintay sila buong gabi. Halina't kilalanin natin ang Phantom Army at si Tobias. Tumalikod siya at naglakad palabas ng courthouse. Maraming tao ang nagtipon sa labas ng courthouse. Ang pinuno ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng balabal. Ito ay walang iba kundi si Tobias. Hindi na mukhang matanda si Tobias. Sa halip, mukhang nasa 50s na siya. Nang makita ni James ang kabataang hitsura ni Tobias, alam niyang naabot na niya ang ikawalong ranggo. Kabanata 1486. Ang kasalukuyang lakas ni Tobias ay pasok sa inaasahan ni James. Noon, isa na siyang 7th rank Grandmaster. Matapos tambangan si Bennett at muli ang kaibuturan ng Spirit Turtle, nawala siya ng mahigit 2 buwan. Dahil lumitaw siya ngayon. Tiyak na napino na niya ang core at nakatuntong na siya sa ikawalong ranggo. Tungkol naman sa skyward stairway na naakyat niya. Hindi matiyak ni James. Hindi inaasahan ni James na magkukubli si Tobias sa Orient Commerce. Dati siyang makapangyarihan at nakatataas na pinuno ng pamilya ng mga Kayden. Gayunpaman, nagsilbi siya ngayon sa iba. Tumingin si James kay Tobias, na lumitaw sa gate ng courthouse kasama ang mga miyembro ng Phantom Army. Lumapit siya at malamig na sinabi, ikaw pala Tobias, iniisip ko kung sino ang nagpakita. Sa wakas ay maglakas loob ka bang ilantad muli ang iyong sarili. Hindi ka ba natatakot kay Bennett na naghahanap ng paghihiganti laban sa iyo?
Ngumiti si Tobias at sumagot. Nagbibiro ka siguro, Emperor. Bakit kailangan pang maghayganti sa akin ni Lolo? Maaari mong iwanan ang pagkilos. Alam ng mga Kaidan na tinambangan mo si Bennett at sinaktan siya para makuha ang core ng Spirit Turtle. Ano ang mali? Hindi ka na maglakas loob na bumalik sa mga Kaidan ngayon. Hindi binigyan ni James ng anumang mukha si Tobias. Ang mga nagtaksil sa kanilang sarili ay haharap sa galit ng lahat. Si Tobias ay hindi nagalit sa kanya. Sa halip, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at sinabing, ano ang ibig mong sabihin na hindi ako nangangahas? Bumalik sa cadence. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang nakababatang henerasyon. Hindi nag-alala si Tobias dahil hindi nagpakita si Bennett pagkatapos ng mahabang panahon. Bagamat hindi niya nakita ang bangkay, napagpasyahan niyang patayin na si Bennett. Kung hindi siya magtatago ng ganoon katagal. Bukod dito, si Tobias ay bahagi na ngayon ng Orient Commerce at ang commander ng Phantom Army. Ano ba kasi ang pinunta mo? Nagdala ka ba ng hukbo para pigilan ako? Malamig na sabi ni James. Bakit naman kita pipigilan? Pamilya tayo. At nandito ako para tulungan ka. Tulungan mo ako. Natigilan si James. Ayon sa kanyang mga hula, magpapakita si Tobias kasama ng mga tao para pigilan siya. Kung hindi, ito ay upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, sinabi niya na nagpakita siya upang tumulong. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Same time na sinabi ni Tobias, ang Phantom Army ay itinatag upang mapanatili ang kapayapaan sa kabisera. Nalaman kong hinuli mo si General Zabel kagabi. Sa katunayan, ang ating Phantom Army ay nakatutok na sa kanya. Kaya, hahaharapin siya ng ating hukbo kahit na hindi ka kumilos. Bukod dito, huminto siya at nagpatuloy. Mayroon akong listahan ng mga taong may problema. Magtulungan tayo para maalis ang mga banta na ito para sa bansa at sa ating mga mamamayan. Hindi nakapag-react si James matapos marinig ang mga sinabi ni Tobias. Gusto siyang tulungan ng Phantom Army. Ang tao sa likod ng Phantom Army ay ang pinuno ng Orient Commerce. Si Lance. Si Lance ay nagpaplano na lumikha ng sarili niyang imperyo mula noong 100 taon na ang nakalilipas. Ano ang sinusubukan niyang gawin ngayon? Pagkaraan ng ilang, tumingin si James kay Tobias nang may pagdududa at nagtanong. Ang listahan na nasa kamay mo ay binubuo ng mga tao mula sa Gu sect. Tama ba? Gustong hiramin ni Lance ang mga kamay ko para tanggalin ang mga taong ito sa Gu sect para magalit sa akin si Luke Jan at awayin ako habang si Lance naman ang nakikinabang dito. Tama ba? Nagkibit-balikat si Tobias at sumagot. Hindi ko alam yan. Anyway, nandito ako para tulungan ka. Ipaalam sa akin kung sino ang gusto mong arestuhin. At tutulungan kita. Pagkatapos magsalita, inutusan niya ang hukbo sa likuran niya. Pakinggan mo ang utos ko. Kunin ang pwesto ng Red Flame Army at palibutan ang courthouse. Pagkatapos magbigay ng utos. Tumingin si Tobias kay James at nakangiting sinabi, James, buong araw na nagbabantay sa Red Flame Army. Dapat mong hayaan ang aking Phantom Army na pumalit dito. Lumapit si Tobias at ipinulupot ang braso sa balikat ni James. Na nagsasabing, nandito talaga ako para tulungan ka. Alam kong may plano kang tanggalin ang ilang kilalang tao. Sa tulong ko, makakakuha ka ng 2 beses sa mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nakaakbay pa rin ang mga braso niya sa balikat ni James. Iisipin ng mga hindi nakakakilala sa kanila na maganda ang kanilang relasyon. Emperor, ito, tumingin si Henry sa mga miyembro ng Phantom Army na sasakupan ang tungkulin ng Red Flame Army na may kaguluhang ekspresyon. Napaisip si James. Ngayong patay na si Graydon. Ang kanyang unang suntok ay naisagawa na.
Ang kailangan lang gawin ngayon ay maghalal ng bagong punong mahistrado ng courthouse sa lalong madaling panahon. Dahil walang ibang gagawin ang Red Flame Army, hindi masakit na payagan si Tobias na manatili. Paalisan ang mga sundalo at hinihiling sa kanila na magpahinga. Matapos matanggap ni Henry ang order ay agad niyang ipinadala ang mensahe. Likas sa lugar at bumalik sa rehiyon ng militar. Kabanata 1487. Kasunod ng utos ni Henry. Agad na lumikas ang mga sundalong nakapalibot sa courthouse. Bumalik din si Henry sa rehiyon ng militar. Si James, Tobias, at ilang miyembro ng Phantom Army ay naiwan sa courthouse. Sa loob ng isang silid ng opisina ng courthouse, nakaupo sina James at Tobias sa tapat ng isa't isa. Nagkatinginan ang dalawa, at medyo tense ang atmosphere. Ano ang susunod mong plano? James. Unang nagsalita si Tobias at binasag ang katahimikan. Napaisip si James. Ang kanyang susunod na hakbang ay upang itaguyod ang isang bagong punong mahistrado upang ganap na kontrolin ang courthouse at maghanda para sa mga susunod na paglilitis ng iba pang mga kilalang tao. Kakailanganin niya ang pag-aproba ng ilang partido kung gusto niyang maupo sa pwesto ang kanyang kandidato. Hindi magiging simula, kung papayag lang ang hari. Tumingin siya sa paligid bago ibinalik ang tingin kay Tobias. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa susunod, gusto kong kontrolin ang courthouse. Kailangan ko ng bagong punong mahistrado para pumalit. Bumalik ka at sabihin kay Lance na kung gusto niya akong gamitin para alisin ang mga tao sa GUSEC. Kailangan niyang bigyan ako ng green light para sa bagay na ito. Alam ni James na hindi mapagkakatiwalaan si Lance. Kung tungkol sa karakter ni Lance, hindi siya maaaring maging judge. Gayunpaman, si Lance ay talagang gumawa ng mga karapat-dapat na kontribusyon kay Saul. Kung wala siya, walang Saul. Halos ang kabuuan ni Saul ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi ito ang gustong mangyari ni James. Alam niyang natatakot si Lance sa GUSEC at Lupjan. Kaya, gusto niyang tulungan siya ni Tobias sa pagpuksa sa mga tao ng GUSEC. Bahagi rin ito ng plano ni James na lansagin ang GUSEC. Kailangan din niya si Lance para bigyan siya ng green light. Sa suporta ni Lance at ng hari, magiging mas madali para sa kanya na harapin ang GUSEC. Ang iba ay maaaring maghintay hanggang sa masira ang GUSEC. Iniwan ni James ang salitang ito at tumalikod na para umalis. Napaisip si Tobias. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at nag-utos. Imbestigan kaagad ang mga nangyari sa courthouse kagabi. Mabilis na umalis ang mga miyembro ng Phantom Army para mag-imbestiga. Wala pang minutong imbestigasyon sa mga nangyari sa courthouse kagabi. Pagkatapos, umalis si Tobias para mag-ulat ng personal kay Lance. Sir, pinatay ni James si Graydon sa loob ng courthouse kagabi. Inimbestigahan din niya ang punong mahistrado at ang iba pang tagapagpatupad ng batas ng courthouse. Inaresto silang lahat. Sinusubukan ni James na kontrolin ang courthouse at hiniling sa akin na ihatid ang mensahe na dapat mong bigyan siya ng berdeng ilaw. Isinalaysay ni Tobias ang mga nangyari. Ipinaabot din niya ang mensahe ni James. Bigyan mo siya ng pahintulot. Matapos marinig ang ulat, hindi nagdalawang isip si Lance na sumang-ayon. Sir, pero mukhang nag-aatubili si Tobias. Aniya, may sapat na kapangyarihan si James ngayon. Kinokontrol niya ang Southern Plans at siya ang commander ng Red Flame Army. Kung pinahihintulutan mo siyang kontrolin ang courthouse, siya ang magiging pangalawang GUSEC pagkatapos na maalis ang GUSEC. Kung gayon, ano ang sinasabi mong gagawin natin? Napatingin si Lance kay Tobias. Saglit na nag-isip si Tobias at sinabing, sa tingin ko, hindi natin siya dapat itago. Ang pagpayag na mabuhay siya ay magiging banta sa iyong posisyon. Ha! Humalaklak si Lance at sinabing, matagal na akong tumigil sa pakikialam sa mga makamundong gawain.
Itinatag ko ang Orient Commerce at ang Phantom Army dahil masyadong magulo ang sitwasyon ni Saul. Ang kapital ay magulo din. Ang GUSEC ay nakatutok sa bansa. Ang layunin ni James ay linisin ang kalat na ito. Natigilan si Tobias. Tinakpan ng mabuti ni Lance ang kanyang intensyon. At hindi sigurado si Tobias sa tunay niyang motibo. Isang malisyosong tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Maya-maya, tumango siya at sinabing, "Sige, naiintindihan ko. Sige, dismiss ka na." Marahang iwinagayway ni Lance ang kanyang kamay. Gayunpaman, tumabi si Tobias at hindi umalis ng ilang panahon. "Anong mali? May iba pa ba?" tanong ni Lance. "May isa pa akong bagay na gusto kong iulat. Ngunit ito ay..." Tumingin si Tobias sa ibang mga tao sa silid na may pag-aalinlangan. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, "You're all dismissed." Kabanata 1488, pinaalis ni Lance ang lahat sa kwarto. Si Lance at Tobias lang ang naiwan sa kwarto. Tumingin siya kay Tobias at sinabing, "Ano ang problema? Makakausap ka na." "Sir, ito ay tungkol sa..." Lumapit si Tobias kay Lance at bumulong. "Naaalala mo pa ba ang huling pagkakataon?" Habang nagsasalita, lihim na iniipon ni Tobias ang true energy ng kanyang buong katawan sa kanyang palad sa likod ng kanyang katawan. Tapos, bigla niyang itinapat ang palad niya sa dibdib ni Lance. Si Tobias ay isang 8th rank Grandmaster. Ang pag-atake ng isang ikawalong ranggo na Grandmaster na naglalaman ng buong lakas ay mapanira. Kurba ang buong katawan ni Lance at napaluhod. Bang! Nontog ang katawan niya sa pader kaya nabasag ito. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay patuloy na lumipad pabalik. Matapos basagin ang ilang pader, sa wakas ay nahulog ang kanyang katawan sa mga guho. At iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Maraming tao sa paligid, nakuha ng mga biglaang kilos ang kanilang atensyon. At agad nilang binunot ang kanilang mga atensyon. "Tobias, ikaw." Galit na galit siyang umungol. Umakyat si Lance mula sa mga guho. Isa rin siyang 8th rank Grandmaster. Sa makatuwid, hindi siya namatay sa kabila ng pagkakaroon ng sneak attack. "Sir!" Isang matandang lalaki ang lumitaw. Si Sky iyon. Mabilis na lumapit si Sky kay Lance. Nang makitang may bahid ng dugo ang labi ni Lance, hindi niya naiwasang magtanong, "Anong meron? Anong nangyari? Patayin si Tobias." Galit na sigaw ni Lance. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig. Nabigo siyang sugpuin ang mga sugat sa kanyang katawan. At bumulwak siya ng isa pang subo ng dugo. Sa sandaling iyon, lumabas si Tobias sa nasirang bahay. Agad siyang napalibutan ng magpakita. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng takot. "Anong ginagawa mo, Tobias?" sigaw ni Sky. Matapos pagsabihan si Tobias, napansin niyang bumagsak si Lance sa lupa. Mabilis siyang naglakad at inalayan si Lance pataas mula sa lupa. Kumuha siya ng healing elixir at hinikayat si Lance na ubusin iyon. "Sir, kunin mo muna itong elixir." Napalunok ito ni Lance. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na may mali ng lunukan niya ito. Naramdaman niya ang matinding sakit na kumakalat sa buong katawan niya. At namutla ang mukha niya. "Ikaw," tinuro niya si Sky. Agad na binunot ni Sky ang kanyang espada. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. At ang espada ay bumulusok sa katawan ni Lance. Kayo." Nanlaki ang mga pupils niya habang tinuturo sina Sky at Tobias. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay bumagsak siya at nawalan ng sigla. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanya. Ang mga taong ito ay naglabas ng kanilang mga espada ngunit maaari lamang makipagpalitan ng mga tingin sa pagkalito at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Naayos na ang lahat. Na-dismiss kayo. Tumingin si Sky sa mga nakapaligid na tao at mahinahong sinabi. "Walang nakakita sa nangyari dito. At kung may mabalitaan, alam nyo ang mga kahihinatnan." Oo, syempre.
Ang mga tao ay sumugod na parang nabigyan sila ng amnestia. Lumakad si Sky papunta kay Tobias at ngumiti ng maliwanag, na nagsasabing, "Good job." Tumawa si Tobias. Siguradong makaka-counter-attack siya kung hindi dahil sa lason mo at sinaksak mo kaagad. Kung nangyari iyon, mahirap para sa atin na patayin siya. Ang matandang ito ay kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga eksena sa loob ng 100 taon. Matagal na akong hindi kontento sa kanya. Napatingin si Sky sa walang buhay na katawan ni Lance sa lupa. Nakatulong na ako sa iyo na patayin siya. Nasaan ang ipinangako mo? Huwag kang mag-alala. Talagang ibibigay ko sa iyo ang pag-aari mo. Napatingin si Sky kay Tobias. Hindi yun gagawin. Nangako ka na ibibigay mo agad sa akin pagkatapos siyang patayin. Babalik ka ba sa sinabi mo? Sa masamang ekspresyon, binunot ni Tobias ang kanyang espada at itinutok ito kay Sky. Malamig niyang sinabi, "Huwag mo akong pilitin na atakihin ka." Mahinahong sinabi ni Sky, "Sumama ka sa akin." Inalis ni Tobias ang kanyang espada at sinundan si Sky. Dinala ni Sky si Tobias sa isang underground basement sa likod bahay. Nagkaroon ng epekto sa sikretong silong sa ilalim ng lupa. Binuksan ito ni Sky at naglabas ng isang box. Binuksan niya ang kahon. At may isang bukol ng karne. Kasing laki ito ng kamao at may bahid ng dugo na natuyo na. Nang makita ang kaibuturan, tuwang-tuwa si Tobias. Kinuha ito ni Sky at basta-basta ibinato kay Tobias. At sinabing, "Ito ang core na inagaw ko noong Mount Thunder Conference. Hindi ko ito pinino at ibinibigay ko sa iyo." Sinalo ni Tobias ang core at maingat na siniyasat ito. Matapos makumpirma na authentic ito, humagalpak siya ng tawa. "Haha." Pinutol ni Sky si Tobias at sinabing, "Sige, tumigil ka sa pagtawa. Naibigay ko na sa iyo ang core. Kaya simulan na nating magplano ng susunod nating hakbang." Tumigil sa pagtawa si Tobias at maingat na iniligpit ang laman. Tumingin siya kay Sky at nagtanong, "Ano ang susunod mong planong gawin?" Sumagot si Sky, "Ayon sa dati nating kasunduan, kontrolin ko ang Orient Commerce at magtataas ng bagong hari. Pagkatapos mong mapuno ang core at dagdagan ang iyong lakas, makokontrol mo ang sinaunang martial world. Pagkatapos, dahan-dahan nating sakupin ang mundo." "Sige, walang problema." Tobias beamed with a bright smile. Napino niya ang isang core noon. At ang kanyang lakas ay umabot na sa gitnang bahagi ng 8 ranggo. Pagkatapos niyang mapuno ang isa pa, tiwala siyang makakaakyat siya sa skyward stairway. Kung gaano karaming mga hagdan ang maaari niyang akyatan, kailangan niyang malaman pagkatapos mapuno ang core. Gayunpaman, sigurado siyang aakyat siya ng mas mataas kaysa sa third stair ng skyward stairway. Madali niyang mapatay sina Luke Jan, James, at ang pinuno ng Celestial Sect kapag dumating ang oras na iyon. Sa sandaling iyon, hindi na siya magapi. Siya ang may huling say kay Saul. Tungkol naman kay Sky, ngumisi si Tobias sa kanyang puso. 1/3. Papatayin na sana niya si Sky kung hindi dahil sa pakinabang niya. Ngumiti si Tobias sa kaunti-unting sumeryoso ang mukha. Sabi niya, "Ngayon, nandoon pa rin si James at ang Luke Jan ng Gu Sect. Magiging mahirap ang pakikitungo sa dalawang ito. Anong mga pakulo ang mayroon ka?" "Wala." Dahan-daang umiling si Sky at tumingin kay Tobias. Sinabing, "Umaasa ako sa iyo na puno ng core sa lalong madaling panahon at muli ang pangangatlo." "Nasaan ang iba pang mga cores?" tanong ni Tobias. Saglit na nag-isip si Sky at sumagot, "Noong nasa Mount Thunder Sect ako noon, nahati sa 8 piraso ng core ng Spirit Turtle pagkatapos katayin. Medyo nag-imbestiga ako at nahulaan ko ang iba na nakakuha ng 1 piraso." Putol sa paghabol. Tuwang-tuwa si Tobias na malaman ito. Sabi ni Sky, "Mukhang mas bata si Luke Jan.
Kaya siguradong nakakuha siya ng isa at napino na niya ito. Nag-improve na rin ang lakas ni James. At isa na siyang 8th ranked Grandmaster. Dapat ay nakakuha din siya ng isa. Inagaw din ni Bennett ang isa. Pero kinuha mo sa kanya. Nakipagtambalan ako kay Lance at kumuha din ako ng isa. Na binigay ko na sa iyo. Si Simon mula sa Mount Thunder Sect ay nakakuha din ng isa. Si Yakov mula kay Johnstons ay nagkakilala din ng isa ngunit pinatay ni James. Kung hindi ako nagkakamali, ang core na pinino ni James ay mula kay Yakov. Samantala, si Xavier mula kay Liz ay mayroon ding isang core. Ang Sylvan Sect ay nakakuha din ng isang piraso ng core. Lastly, nakuha rin siguro ni Callan. Gayunpaman, siya ay patay na. At dapat ay may ibang tao na kumuha ng core. Ipinaliwanag ni Sky ang kanyang pagsusuri. Kung totoo man, wala siyang ideya. Gayunpaman, malamang na ang mga taong ito ang nakakuha ng iba pang mga core. Ipinapalagay niya na nakuha ni James ang kanyang core mula kay Yakov. Sa katunayan, ang core ni James ay regalo ni Callan. Kung tungkol sa core ni Yakov, walang ideya si James tungkol dito. Siya ay malubhang nasugatan at walang malay pagkatapos ng labanan kay Yakov. Kaya, wala siyang oras o pagkakataon para ma-secure ang core. Matapos ibigay ang kanyang pagsusuri, tumingin siya kay Tobias at sinabing, "Dahil naisagawa mo ang dakilang batas ng pagsipsip, maaari mong makuha ang enerhiya ng ibang tao. Soon, hindi ka na magapi." Kabanata 1490. Umalis si James sa courthouse at umuwi. Sayang 8 na ng umaga nang makarating siya sa bahay. Buong gabing hindi nakatulog si Thea dahil pinapansin niya ang pinakabagong balita. Buti na lang at walang aksidente kagabi. Nang makitang nakauwi na si James, nakahinga siya ng maluwag at mabilis na nagtanong, "Mahal, may problema ka ba kagabi?" "Hindi." Umupo si James at sinabing, "It went smoothly." Napaka-successful nito hanggang sa puntong medyo abnormal ang pakiramdam nito. Napatingin si Thea kay James na nagtataka. Paliwanag ni James, "Kagabi, inaresto ko si Graydon, pero hindi ipinakita ang Orient Commerce o ang GUSEC para pigilan ako. Pinatay ko si Graydon at pinigil ang punong mahistrado at tagapagpatupad ng batas ng courthouse." Gayunpaman, nagpakita si Tobias kasama ang mga miyembro ng Phantom Army sa umaga. Sinabi niya na hindi siya naruroon para pigilan ako kundi para tulungan ako. Maikling ikinwento ni James ang mga pangyayari. Nakangiting sagot ni Thea, "Hindi ba magandang bagay iyon? Maaari kang makipagsanib puwersa sa Orient Commerce at alisin muna ang GUSEC." "Ma'am, yun din ang iniisip ko." Tumango si James. Ang GUSEC ay higit na nagbabanta kaysa sa Orient Commerce. Sa huli, nais ng Orient Commerce na pagsilbihan ang bansa at ang mga tao nito. Na nagnanais na gawin ang pinakamabuti para sa mga tao nito. Gayunpaman, iba ang GUSEC. Ang mga kahihinatnan ng pagkuha ng GUSEC ay kakilakilabot. "Pagod na ako at babalik na ako sa kwarto para matulog." Hindi nakatulog kagabi at pagod si James. Hindi man lang siya nag-abalang kumain ng almusal bago bumalik sa kwarto para matulog. Nang magising siya, tanghali na, naputol ang kanyang pagtulog ni Thea. "Honey, gising na. May nangyari." Boses ni Thea ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napabalikwa si James at bumangon sa kama. Tumingin siya sa napakarilag na si Thea at nagtanong, "Anong meron? Anong nangyari?" "Hindi ko rin alam." Si Maxine ang nagsabi, "Bumangon ka at tanungin mo siya." Nagbihis si James at lumabas ng kwarto. Maraming tao ang nagkukumpulan sa sala. Si Maxine mula sa Cadence, Delilah, at Delaney mula sa Mount Thunder Sect ay naruroon lahat. Lumapit si James, umupo, at tumingin kay Maxine. Nagtatanong, "Anong problema? Anong nangyari?" Mataimtim na sinabi ni Maxine.
Nakatanggap kami ng international news na may seryosong nangyari. Saglit na natigilan si James habang nagtanong. May seryosong nangyari sa buong mundo. Oo, paliwanag ni Maxine. Nitong mga nakaraang araw, maraming makapangyarihang martial artist mula sa Elysian Rangkang ang misteryosong nawala. May balita rin na maraming international martial artists sa ibang bansa ang nawawala nitong mga nakaraang araw. Nawawala. Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Naalala niya ang paglaso ni Luke Jan sa hangin sa Mount Olympus noong nakaraan at paghuli ng maraming martial artist. Si Callan naman ang humakbang para pigilan siya. Maaari ba itong isa pa sa mga panlilinlang ng Gu sect? May time na ekspresyon si James habang bumubulong. Ano nga ba ang sinusubukang gawin ng Gu sect? Matapos mag-isip sandali, nagtanong siya, ano ang sitwasyon ngayon? Mayroon bang maaasahang balita tungkol sa kung paano nawawala ang mga internasyonal na martial artist na ito? Sinasabi ng mga alingawngaw na nagsimula ng kumilos ang blood race. Nilipol nila lahat ng ibang paksayon na hindi kaanib sa kanila. Bulong ni Maxine, ang lahi ng dugo, lalong nag-aalala ang ekspresyon ni James. Nang makita kung paano kasali ang blood race, kailangang maging bahagi nito si Lycian. Ano nga ba ang sinusubukang makita ni Luke Jan at ng blood race? Huminga ng malalim si Maxine at sinabing, hindi na naasikaso ang sitwasyon kay Saul. At ngayon pati mga dayuhang bansa ay nagkakagulo. Napakaraming dapat ipag-alala. Kabanata 1491. Hindi lang sa ibang bansa. Delaney chimed in. Nakatanggap lang ako ng balita mula sa tatay ko kaninang umaga. Kagabi, maraming sinaunang martial family sa Saul ang nalipol. Ang mga matatanda ay pinatay, habang ang mga kabataan ay nawala ng walang bakas. Dahil si Thea ang sect leader ng Celestial Sect, alam niya kung ano ang nangyayari. Maraming mas maliliit na sekta sa mga nalipol ang nagsumite ng kanilang sarili sa Celestial Sect. Gayunpaman, nagkunwari siyang kamangmangan. Ang mga pagsusuri ay tumpak. Napatingin si Maxine kay Delaney. Kahit na ang mga den ay isa sa Ancient Four at nagtataglay ng dakilang bayad sa sinaunang martial world. Hindi pa siya nakakatanggap ng anumang katalinuhan sa bagay na iyon. Napakatumpak. Tumango si Delaney at sinabing, ang intelligence web ng Mount Thunder Sect ay nakakalat sa buong Saul. Kaya nga agad akong nakatanggap ng impormasyon. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Mukhang gumawa ang Gu sect kagabi. Gayunpaman, kumilos sila hindi sa kabisera kundi sa sinaunang martial world. Ano ang ginagawa ng Gu sect? Ang mga matatanda ay pinatay, habang ang mga kabataan ay dinukot. Hindi kaya. Naalala ni James ang masasamang gawa ng emperador. Minsang dinukot ng emperador ang mga tao at nag-eksperimento sa kanila. Kung tama ang kanyang hypothesis, ang mga ito na ang mga eksperimentong iyon ay nagbunga ng kanilang nais na resulta. Kaya, ngayon, ang Gu sect ay dumudukot sa mga martial artist para mag-iniksyon ng isang partikular na uri ng virus sa kanilang mga katawan. Ang virus ay nagpapalakas sa mga martial artist habang binibigyan din sila ng kontrol ng Gu sect sa kanila. Isang bagyo ang umuusad sa abot tanaw. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, tumingin siya kay Delaney at nagtanong, maaari mo bang malaman kung saan dinukot ang mga taong iyon? Sinabi ni Delaney, kasalukuyang iniimbestigahan ng aking ama ang bagay na ito. Tumango si James. I see. Ipaalam sa akin kapag alam mo. Nanatiling tahimik si Thea habang nakikinig. Kahit na hindi siya umimik, nag-iisip siya sa susunod niyang gagawin. Sa ngayon, kailangan niyang pigilan si Luke Jan na maging rogue. Kinailangan niyang alamin kung saan dinukot ang mga taong iyon at lutisin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon upang maibigay ni James ang kanyang atensyon ng buong puso sa pagwawasto sa kaguluhan sa kabisera. Sa pagkakataong iyon,
Tumunog ang telepono ni Maxine. At sinagot niya ang tawag. Pagkababa ng telepono, tumayo siya at malungkot na sinabi, "May nangyari sa samahan ng mga Kayden. Kailangan kong bumalik kaagad." Tumayo si James at nagtanong, "Bakit? Anong meron?" Si Tobias ay bumalik sa Caydens. Nais niyang gampanan ang tungkulin ng pamumuno ng pamilya. "Kailangan kong bumalik ngayon din." Si Maxine ay may suot na pananabik na ekspresyon. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Masama para kay Tobias na bumalik sa ganoong kritikal na sandali at masira ang kanyang mga plano. Tobias. Natigilan si James. Nakilala lang niya si Tobias. Na nangakong tutulong sa kanya. Ngayong umaga, bakit siya biglang tumungo sa mga Kayden at kontrolin ang samahan? Hindi mapahintulutan ni James na mangyari ito sa kanyang relo. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, "Sasama ako sa iyo." Tumango si Maxine. "Ma'am." Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Sumunod naman si James sa likod. "Ingat, darling." Habol ni Thea sa kanila at sinabi. Lumingon si James at ngumiti sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko." Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Samantala, naglakad si Thea papunta sa courtyard at inilabas ang phone niya. Tapos, tumawag siya. "Gusto kong imbestigahan mo kung nasaan ang mga dinukot na martial artist. Bigyan mo ako ng sagot sa loob ng 3 araw." Pagkatapos ibaba ang tawag, tinanggal niya ang history ng tawag sa kanyang telepono. Nakasuot ng same-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Umupo siya sa gazebo ng patio at bumulong-bulong. Isang bagyo ang paparating. Kabanata 1492. Nang marinig na bumalik si Tobias sa bahay ng mga Kayden. Nagmamadaling bumalik si Maxine. Sumunod naman si James sa likod. Maya-maya, dumating na sila. Maraming matataas na miyembro ng sambahayan ang nagtipon sa foyer ng tirahan ng mga Kayden. Si Tobias ay nakaupo sa pangunguna. Isang lugar na nakalaan para sa ulo ng pamilya. Sa pasilyo, isang bukol na matandang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair. Siya si Lorenzo Kayden, anak ni Bennett at ama nina Tobias at Thomas. Bukod kay Thea, sa tulong lamang niya ay nakuha ni Maxine ang kanyang posisyon bilang padre de pamilya. Napuno ng katahimikan ang foyer. Ano ang nangyayari? Isang boses ang nanggaling sa labas. Pagkatapos, pumasok si Maxine kasama si James na nakasunod sa likuran. Pagpasok sa foyer, nakita ni Maxine si Tobias na nakaupo sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, naging maulap ang kanyang mga mata. Si Tobias ang kumuha sa kanya at nag-aruga sa kanya sa kung ano siya ngayon. Tobias. Matapos ang sandaling pagyayelo, dumilim ang mukha ni Maxine. At malamig niyang sinabi, "Tataksil ka. Bakit ka bumalik? Iyan ang upuan ng ulo ng pamilya. At ikaw, isang taksil, ay walang karapatan na naroon. Magwala." Sa pagharap kay Tobias, pinili ni Maxine na maging mapilit. Kung hindi, mawawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapang natamo niya. Maraming mahahalagang miyembro ng pamilya ang nagtipon sa foyer. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na magbitaw ng isang salita. Umupo silang lahat sa gilid at tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang makita si Maxine ay sumili ang pilyong ngisi sa mukha ni Tobias. Papuri niya, "Not bad, Maxine. Nagawa mong maging ulo ng pamilya sa napakaikling panahon. Tiyak na karapat dapat ka sa aking papuri. Gayunpaman, mula sa araw na ito, hindi na ikaw ang magiging ulo ng pamilya. Kung tutuusin, naniniwala akong mas qualified ako kaysa sa iyo, Tobias." Itinuro ni Maxine si Tobias at malamig na sinabi, "Tataksil kang tao. How dare you saktan si Grand Patriarch Bennett at agawin ang core ng Spirit Turtle na nakuha niya? How dare you even show yourself now?"
Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Grand Patriarch? Hahaha. Humagalpak ng tawa si Tobias. Tapos, malamig niyang sinabi, "Preposterous. Kailan ko sinaktan si Lolo? Kailan ko inagaw sa kanya ang kaibuturan ng Spirit Turtle? Alam ni Lolo na hindi siya mabubuhay ng matagal kahit napino niya ang kaibuturan. At ayon, niregalo niya sa akin. Kalokohan. Pabulaanan ni Maxine. Iyan ang side mo sa kwento. Wala kang anumang katibayan upang suportahan ang iyong mga claim." Hinusot-kusot ni Tobias ang kanyang mga mata at tinanong siya, "Kung ganoon, mayroon ka bang katibayan na sinaktan ko si Lolo? Noong araw na iyon, nakakita ako ng pool ng dugo na dinala mo ako sa underground basement. Ikaw, sa kabila, kamay, tumakas sa gulat. Pagkatapos mong saktan ang Grand Patriarch, pinatawag mo ako para tulungan kang linisin ang iyong kalat. Gayunpaman, hindi mo inaasahan na ang Grand Patriarch ay buhay pa at higit pa rito." Nakita siya. Emph. Malamig nang umiti si Tobias. Nagdilim ang ekspresyon niya. "How dare you, Maxine?" Nagtataka ako kung paano at bakit nawala si Lolo. "So, ikaw ang umambas sa kanya. Mga lalaki, itali mo siya." Umungol si Tobias. Gayunpaman, walang sumunod sa kanyang utos. Maging si Lorenzo ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang siya sa wheelchair at tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. "Wala na bang sumusunod sa utos ko?" Dahan-daang tumayo si Tobias. At isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kabanata 1493, sa ilalim ng durog na bigat ng presyo. Lahat ay nagpupumilit na huminga. Si James lang ang makakalaban sa nakakasuffocating aura ni Tobias. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Maxine ang pressure. Naramdaman niyang bumigay ang mga tuhod niya. Pumalakpak. Hindi na niya kayang pigilan pa ang pressure. Bumagsak ang mga tuhod niya sa lupa. Nasira ang impact maging ang sahig. Namutla ang mukha ni Maxine. At tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Napakahirap niyang binigkas ang kanyang mga salita. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Tobias? Sa palagay mo ba ay masusupol mo kami sa pamamagitan lamang ng karahasan? Hinding-hindi susuko ang mga Kaydan sa mga katulad mo. Emph. Ngumisi si Tobias. "Ako ang padre de pamilya ng mga Kaydan. Bakit ko pa susukuan ang sarili kong pamilya? Mali yata ako sayo, Maxine. Kahit na pinakitunguhan kita ng mabuti. Sinaktan mo si Lolo at gumawa ng kasinungalingan habang ako ay nasa saradong pagmumuni-muni. Inilipat mo pa ang sisi sa akin para ikaw ang maging padre de pamilya. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan?" Tinuro niya si Maxine na nakaluhod. "Grand Patriarch Lorenzo, sabihin mo sa kanila na ikaw ang gumawa sa akin bilang ulo ng pamilya." Nang makitang walang nagsasalita para sa kanya, ngunit natarante siya, kilalang kilala niya si Tobias. Kung hindi niya magtagumpay ang mahahalagang miyembro ng sambahayan ng mga Kaydan at alisin si Tobias sa kanyang posisyon, mawawalan siya ng buhay. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Lorenzo. Lahat sila ay naghihintay sa kanyang tugon. Samantala, pumwesto si James sa likod ni Maxine at nanatiling tahimik. Kahit na siya ay isang Kaydan, wala siyang karapatan sa sambahayan na ito. Tumingin si Lorenzo kay Tobias at binigkas ang bawat salita. "Ako ang gumawa kay Maxine bilang ulo ng pamilya. Napakatanga mo, Ama." Ang pagkastigo sa kanya ni Tobias. Siya ay isang taksil sa mga Kaydan. Kahit na ang iba ay nalinlang ng kasinungalingan. Paano ka sa lahat ng mga tao ay posibleng mailigaw? Lumaki ka na. Natatakot ako. Hindi ka na dapat makialam sa mga panloob na gawain ng samahan. Mga lalaki, pabolaykan si Itay sa kanyang silid. Sa pagkakataong iyon, tumayo si James at tinulungang makatayo si Maxine na nakadapa. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, James? Ito ang samahan ng mga Kaydan. Wala kang tungkulin dito," malamig na sabi ni Tobias.
Tobias, hindi na ikaw ang padre de pamilya. Ang posisyon ngayon ay kay Maxine. Bumalik sa pagiging Commander-in-Chief ng Phantom Army at hindi na babalik, malamig na sabi ni James. How dare you? Umungol si Tobias. Ano? Pupunta ka ba sa karahasan? Hinuyam ni James ang Blade of Justice sa kamay at dahan daw ang binunot ang espada. Itinuro ito kay Tobias. Malamig niyang sinabi, kung ganoon, mag-match tayo. Tingnan ko kung ano ang gawa ng iyong 13 langit na espada. Gaanong bastos? Umungol si Tobias. At lumakas ang kanyang aura. Dahil hindi makayanan ang nakakatakot na aura. Ang mga Kaidan sa pasilyo ay pasuray-suray at bumagsak. Humahagulgol at namimilipit sa lupa sa matinding paghihirap. Samantala, napabuntong hininga na lamang si Lorenzo sa pagkadismaya at sinabing, Tobias, hindi pa huli ang lahat para tumalikod. Huwag ka na, Ama, lumayo ka dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Bumalik lamang si Tobias matapos isipin na patay na si Bennett. Ngayon, patay na si Lance. At inagaw ng Elysian Congress ang kontrol sa Orient Commerce. Ang kasalukuyang layunin ni Tobias ay ang duminahin ang buong sinaunang martial world. Para makontrol ang sinaunang martial world. Gayunpaman, kailangan muna niyang makuha ang kontrol sa sambahayan ng mga Kaidan sa pamamagitan ng pagtiyak sa posisyon ng ulo ng pamilya. Pagkatapos, makikipagsanib puwersa siya sa Ancient Four at lipulin ang Mount Thunder Sect, ang Blythe Family, at ang Elysian Congress. Pagkatapos gawin ito, siya ang magiging pinakamahalaga na nilalang sa mundong ito. Walang makakapigil sa kanya, kahit ang sarili niyang ama. Masyado nang malayo si Tobias. Nakatingin kay Lorenzo na may dugong mga mata. Binibigkas niya ang bawat salita. Huling pagkakataon. Bumalik ka agad. Kabanata 1494. May intensyon si Tobias na pumatay. Aalisin niya ang sinumang humahadlang sa kanya. Maging ang kanyang sariling ama. Bagamat siya ngayon ay nababaliw. Hindi pa rin nawawala ang kanyang katwiran. Binalaan niya si Lorenzo laban sa pakikialam sa mga gawain ng sambahayan. Hindi ako makikipagkompromiso. Natatakot ako. Hindi naman natakot si Lorenzo. Umupo siya sa kanyang wheelchair at itinuro ni Maxine. Sinabing, pinangalanan ko si Maxine na padre de pamilya. Kaya siya ang magiging padre de pamilya. Tobias, pinatalsik ka sa pamilya. Hindi ka na Kaidan. Umalis ka sa paningin ko sa sandaling ito. Binalaan kita. Sa isang kisap mata, humarap si Tobias kay Lorenzo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw sa pintuan. Nang makita ang figure, namutla ang mukha ni Tobias na parang nakakita ng multo. Paatros, nauutol siya. Ikaw, ti paano magiging ganito? Hindi makapaniwala si Tobias sa kanyang mga mata. Isang matandang lalaki ang dahan-daang pumasok. Siya ay walang iba kundi si Bennett. Ang taong may nararapat na sambahayan at isang 8th rank Grandmaster. Ama, nang makita si Bennett, magalang siyang binati ni Lorenzo. Grand Patriarch, natigilan si Maxine. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Bennett. Ang pagdating niya ay napuno siya ng pag-asa. Hindi ka ba patay? Sinama ng tingin ni Tobias si Bennett. Halos 3 buwan na ang lumipas. At si Bennett ay wala pa ring nakikita. Kaya naman hinatulan siya ni Tobias na patay na at nagpas siyang kumilos ngayon. Matapos tambangan si Bennett sa ganoong kalayuan. Walang paraan na mabubuhay pa siya. Si Tobias ay naglakas loob lamang na nagpapakita ng kanyang sarili pagkatapos maniwala na siya ay patay na. Napakagaling. Tobias. Lumapit sa kanya si Bennett na may galit na galit sa mukha. Hindi niya inaasahan na tambangan siya ni Tobias. Siya ay nagtiwala sa kanya ng buo at kahit na inalagaan siya bilang ulo ng pamilya.
na nagpatuloy sa pamumuno ng sambahayan ng mga Kaydan sa loob ng 30 taon. Sa nakalipas na 3 dekada, bagamat hindi nagsagawa si Tobias ng anumang malalaking serbisyong karapat-dapat, pinamahalaan niya ang sambahayan sa maayos na paraan. Gayunpaman, sinubukan niyang patayin si Bennett sa kaibuturan ng isang spirit turtle. Pagkasabi nun, humagalpak ng tawa si Bennett. Matapos ang unang pagkabigla, mabilis na naalala ni Tobias ang kanyang sarili. Paano kung buhay pa si Bennett? Naabot na niya ang gitnang yugto ng 8 ranggo. Ang lakas niya ngayon ay maihahambing sa kanyang lolo. Pagkatapos huminahon, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. At sinabi niya, "Lolo, dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo sa amin, si Maxine ba ang umambas sa iyo?" Kahit nakangiti siya ay malamig ang mga mata niya. "Lolo, mag-isip ka muna bago magsalita. Maaari ko bang ipaalala sa iyo na maraming mahalagang miyembro ng samahan ang narito?" Nagbabantang sabi ni Tobias. Tumingin si James kay Bennett at nagtanong, "Ano ang nangyayari, Grand Patriarch? Si Tobias ba ang umambas sa iyo noong araw na iyon?" Bahagyang tumango si Bennett at sinabing, "Siya iyon. Sige, malubha akong nasugatan matapos niya akong tambangan. Habang ang aking buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Nagkunwari akong kamatayan sa pag-asa na lokohin siya. Pagkaalis niya, nagmamadali akong tumakas. Alam kong matatakot siya. Pagkatapos niyang umalis kasama ang kaibuturan, nag-aalala ako tungkol sa pag-aaway ng mga Kaydan. Kaya naman, inutusan ko si Lorenzo na patatagin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa sa iyo na ulo ng pamilya. Gayunpaman, dahil wala kang anumang interes sa posisyon, maaari lang naming gawing ulo ng pamilya si Maxine." Isinalaysay ni Bennett kay James ang sunod-sunod na mga pangyayari. Sa wakas ay naunawaan ni James na si Bennett ang siyang kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena. Nakuha ni Maxine ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya salamat kay Bennett at hindi kay Lorenzo. Hahaha, nang marinig ito, tumawa si Tobias at itinuro si Bennett, na nagsasabing, "Tama, paano kung ako ang umambas sa'yo? Lampas ka na sa iyong prime. Matandang lalaki, kahit na pinino mo ang core at pinalakas ang iyong lakas. Hanggang kailan ka pa mabubuhay? Marahil 1 dekada o 2. Ako, sa kabilang banda, ay isang ganap na naiibang kwento. Bata pa ako, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng aking lakas. Maakay ko ang pamilya sa kaluwalhatian at gawin kaming pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo." Umungol si Bennett. "Kakatwa. Ngayon, aalisin ko sa pamilya ang isang vermin na tulad mo. Natatakot ako na hindi mo kayang gawin iyon." Itinaas ni Tobias ang kanyang espada. At ang walang hugis na sword energy ay umalangaw sa buong gusali. Sa isang iglap, gumuho ang gusali at naging guho. Nagawa ni James na makatakas sa oras na kasama si Maxine habang gumuho ang gusali. Samantala, lumipad sa ere ang wheelchair ni Lorenzo. Nagsimulang lumaban si Bennett kay Tobias. "Hahaha, anong palabas?" Sa sandaling iyon, isang boses ang umusbong, at isang matandang lalaki ang lumitaw sa lahat ng bahagi ng patio ng mga Kaydan. Si Thomas Kaydan iyon. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang puting buhok, at mas mukha na siyang binata. Parang bumalik ang itsura niya noong bata pa siya. Umupo si Thomas sa pinakamataas na bahagi ng courtyard ng Kaydans at pinanood ang labanan sa pagitan nina Tobias at Bennett. Na nagsasabing, "Akala ko mas mabuting kumilos na sila ngayong matanda na silang lahat. Bakit kailangan nilang gumamit ng karahasan? Hindi ba sila pwedeng umupo at mag-usap ng mga bagay sa isang paraan?" "Lolo." Nang makita si Thomas, sumili ang ngiti sa mukha ni James. Ang kanyang lolo ay walang makita sa lahat ng oras na ito. Minsan siyang nagpakita noong nasa Durandal sila. Gayunpaman,
Nagmamadali siyang umalis pagkatapos gumawa ng maikling hitsura. Pupunta pa ba kayo dito? Nang makitang nagpapatuloy ang labanan, sumigaw si Thomas. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay lumitaw, gitna ng larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, sina Tobias at Bennett ang kanilang mga espada. Si Thomas, na nasa gitna ng larangan ng digmaan, ay nagtaas ng kanyang mga braso, at malakas na enerhiya, ang natipon sa kanyang palad na humaharang sa kanilang mga pag-atake. Tumingin sa kanilang dalawa, sinabi niya, "Stop right now." Pagkatapos, sumigaw siya, at sinaktan sila ng malakas na true energy. Nahaharap sa napakatinding lakas, sina Bennett at Tobias ay napaatras. Matapos ang pagsuray-suray na paatros, naramdaman ni Tobias na kumikislap ang blood energy sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya napigilan ang mga ito sa oras. Samuka siya ng isang subo ng dugo. Isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugod. Siya ay isang middle stage 8th rank Grandmaster. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban kay Bennett, nagawang harangin ni Thomas ang dalawa nilang pag-atake. Hindi lang siya ganap na hindi nasaktan. Ngunit pinabalik pa niya ang dalawa sa kanila. Hindi niya maintindihan ang kasalukuyang lakas ni Thomas. Ang alam lang niya ay napakalakas ni Thomas kaya wala siyang pagkakataong laban sa kanya. Sa sandaling iyon, nawalan na siya ng gana na lumaban. Kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan. Nagmamadali siyang tumakas, habang pinagmamasdan ni Thomas ang tumatakas na si Tobias. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Lumapit si Bennett sa kanya at kinawain. "Bakit hindi mo hinabol? Madali mo lang siyang napatay." Lumingon si Thomas at tiningnan si Bennett sa mata. Pagkatapos, hindi pinapansin ang kanyang mga sinabi. Naglakad lang siya palapit kay James. Magalang na binati siya ni James. "Lolo." Bahaging kumaway si Thomas. "Lolo, ang lakas mo." Labis na natulala si James sa lakas ni Thomas. Hindi lamang naiwasan ni Thomas ang mga pag-atake ng dalawang 8th rank Grandmasters. Ngunit nagawa rin niyang paatros ang dalawa. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Thomas sa sandaling ito. Ubu, ubu, umubo si Thomas ng ilang beses at paatros na paatros. Nagmamadaling tumakbo si James papunta sa kanya at tinanong, "Ano pong nangyayari, Lolo? Ayos ka lang?" Si Thomas ay samuka ng isang subo ng dugo. Hinugot niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Pinunasan niya ang bakas ng kanyang mga labi. At nakita ang dugo na itinagayway ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. May kaunting problema ang nangyari habang ako ay naglilibang." "Ha?" Nang marinig ito, nag-aalalang tanong ni James. "Ano ang nangyari?" Sabi ni Thomas. "Masyadong nangingibabaw ang apdo ng espiritu pagong. Nagdusa ako ng panloob na pinsala habang pilit kong sinisipsap ang kapangyarihan nito. Tsaka mas lalo akong naiinitan ng apdo. Sa pilit na pagsupil sa aking init ng ulo, pinapalala ko lang ang aking mga sugat. Kaya, hindi ko magagamit ang aking true energy nang walang ingat. Kung hindi, baka mawalan ako ng kontrol. Lolo, saang hagdan ka ngayon ng skyward stairway?" Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, "Itago mo ang mga tanong sa iyong sarili. Dahil tapos na ang mga bagay dito. Aalis na ako." Sa sinabi niyang iyon, nawala siya ng walang bakas. Bago pa makapagtanong si James kay Thomas ay wala na siyang bakas. Pagkaalis ni Thomas, lumapit si Bennett kay James at tumingin sa kinaroroonan ni Thomas habang tahimik na bumubulong. Lalong lumakas siya ngayon. Si Bennett ay isang 8th rank Grandmaster. Sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas, madaling pinalihis ni Thomas ang kanyang pag-atake. Nahirapan siyang isipin kung gaano kalakas si Thomas sa kasalukuyan. Mukhang totoo ang tsismis. Sinulit ni Thomas ang Spirit Turtle. Nagkibit balikat si James.
Talagang wala siyang imik pagdating sa kanyang lolo na panandaliang magpapakita ng sarili bago umalis ng nagmamadali. Salamat kay Thomas. Napabuntong hininga si Maxine, kung hindi dahil sa pagdating niya sa takdang oras. Ang tirahan ng mga Kaydan ay nabura na sa mapa. Tumingin si James kay Bennett at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Grand Patriarch?" Bahagyang iwingayway ni Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Medyo kumulo ang aking blood energy ngayon. Pero, dapat okay lang ako, kailangan ko lang ng kaunting pahinga." Sinimulan ni Maxine na utusan ang mga Kaydan na linisin ang larangan ng digmaan at muling itayo ang mga nasirang gusali. Pansamantalang natapos ang kaguluhan sa Kaydans. Gayunpaman, dahil ang mga Kaydan ang pinuno ng Ancient Four, sila ang target ng maraming especially hindi ko magagamit ang aking true energy nang walang ingat. Kung hindi, baka mawalan ako ng kontrol. Lolo, saang hagdan ka ngayon ng Skyward? Saang hagdan ka ngayon ng Skyward Stairway? Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, "Itago mo ang mga tanong sa iyong sarili. Dahil tapos na ang mga bagay dito. Aalis na ako." Sa sinabi niyang iyon, nawala siya ng walang bakas. Bago pa makapagtanong si James kay Thomas ay wala na siyang bakas. Pagkaalis ni Thomas, lumapit si Bennett kay James at tumingin sa kinaroroonan ni Thomas habang tahimik na bumubulong. Lalong lumakas siya ngayon. Si Bennett ay isang 8th rank Grandmaster. Sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas, madaling pinalihis ni Thomas ang kanyang pag-atake. Nahirapan siyang isipin kung gaano kalakas si Thomas sa kasalukuyan. Mukhang totoo ang tsismis. Sinulit ni Thomas ang Spirit Turtle. Nagkibit balikat si James. Talagang wala siyang imik pagdating sa kanyang lolo na panandaliang magpapakita ng sarili bago umalis ng nagmamadali. Salamat kay Thomas. Napabuntong hininga si Maxine, kung hindi dahil sa pagdating niya sa takdang oras. Ang tirahan ng mga Kaydan ay nabura na sa mapa. Tumingin si James kay Bennett at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Grand Patriarch?" Bahagyang iwingayway ni Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Medyo kumulo ang aking blood energy ngayon. Pero, dapat okay lang ako, kailangan ko lang ng kaunting pahinga." Sinimulan ni Maxine na utusan ang mga Kaydan na linisin ang larangan ng digmaan at muling itayo ang mga nasirang gusali. Pansamantalang natapos ang kaguluhan sa Kaydans. Gayunpaman, dahil ang mga Kaydan ang pinuno ng Ancient Four, sila ang target ng maraming especially iya at impormante. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kaguluhan. Narinig mo na ba? Bumalik na si Tobias sa Kaydans. Oo, meron ako. Sinabi ng mga mapagkakatiwalaang source na mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Tinambangan niya si Bennett at kinuha ang core ng kanyang Spirit Turtle. Dahil bigla siyang nagpakita kay Kaydans. Walang choice si Bennett kundi ihayag ang sarili. Ang dalawa ay nag-awit ng kanilang mga espada at nakipaglaban ng buong lakas. Narinig ko na ang tirahan ng mga Kaydan ay lubos na nawasak at ngayon ay nasa proseso ng muling pagtatayo. Nabalitaan ko pa na lumitaw si Thomas at pinigilan ang mga pag-atake ni Tobias at Bennett. 2 Grandmaster sa ika-8 ranggo. Nagmamadaling tumakas si Tobias dahil takot siyang matalo. Kung hindi, ang kabisera ay lubos na nawasak kung sila ay nagpakawala. Ang mga alingaw-ngaw ng labanan ay nagsimulang kumalat, na ang bawat isa ay mas pinalaking kaysa sa susunod. Kumalat sa buong kapital ang balita tungkol sa pananambang ni Tobias kay Bennett at Thomas. Nabalitaan ko na tumawid si Thomas sa ika-9 na ranggo. Iyon ay gagawin niya ang unang gumawa nito sa 1 milenyo. Nakakabaliw siya. Habang nakatira ako malapit sa Kaydans, nakita kong hinaharangan niya ng sarili kong mga mata ang mga pag-atake ni Tobias at Bennett. Hindi lang siya ganap na hindi nasaktan. Ngunit pinalipad pa niya ang dalawa. Kumalat ang balita na parang apoy. Samantala,
Nang makitang ayos na ang lahat sa Cadence, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos magpaalam kay Bennett, umuwi na siya. Pagdating sa bahay, tinanong ni Thea, "Anong nangyari, darling?" Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. "Ano? Natigilan?" Napabulala si Thea. "Ganyan ba kalakas si Sir Caden? Seryoso ba niyang hinarang ang pag-atake ng dalawang tao at pinilit silang bumalik?" Oo, hindi pa rin makapaniwala si James sa kanyang mga mata. Walang paraan na nagawa niya ang ganoong gawain. Gayunpaman, mukhang nasugatan si Lolo. Sinabi niya sa akin na dumanas siya ng kanilang panloob na pinsala habang nililinas ang apdo ng Spirit Turtle. Kaya, hindi niya magagamit ang True Energy ayon sa gusto niya. Kung hindi, lalala ang kanyang mga pinsala. Gusto kong suriin ang kanyang kalagayan. Ngunit umalis siya bago ako makapagmungkahi ng ganoong kalagayan. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, sinabi ni Thea, "Nakakatakot talaga ang lakas ni Sir Caden. Kung tama ang hula ko, dapat siya na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa sinaunang martial world." Siguro, narinig si James. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ni Thea. Sabi ni James, "Hintayin natin kung maimbestigahan ng Mount Thunder Sect ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga dinukot na sinaunang martial artist. Kung tungkol sa kabisera, plano kong itaas ang kanilang hindi tiwali na mga individual sa mga posisyon para sakupin ang courthouse." "Ma'am," tumango si Thea. Sa ngayon, nanatili si James sa bahay. Kahit na hindi siya gumala sa labas. Inutusan niya ang Red Flame Army na imbestigahan ang lahat ng naglilingkod na opisyal sa capital. Nais niyang makahanap ng hindi nasesira at makabayang mga individual. Iangat sila sa mga posisyon, at gumawa ng mga paghahanda para sa paghatol ng maraming makapangyarihang tao. Sa ilalim ng basement ng patio ng mga Lee, si Xavier Lee, ang Grand Patriarch ng pamilya Lee, ay abala sa paglilinaw. Kabanata 4097. Nagel Levate habang patuloy na umiikot sa hangin. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Samantala, mayroon ding isang babaeng mukhang kaakit-akit sa ilalim ng basement. Siya si Yasmin Lee, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ng mga Lee. Matagal na siyang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Xavier ang pag-iisip sa kanyang sariling negosyo at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagpansin sa kanya. Kaya naman, nakatayo lang siya doon at tahimik na maghintay. Matapos ang humigit kumulang kalahating oras, nawala ang enerhiyang bumabalot kay Xavier, at dahan-dahan siyang bumaba sa lupa. Sa sandaling iyon, tila mas bata pa siya kaysa noong panahon ng Mount Thunder Conference. Pagmulat ng kanyang mga mata, tumayo siya at tumingin kay Yasmin sa kanyang harapan. Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong saktan maliban kung ang sitwasyon ay malubha habang nasa saradong pagmumuni-muni ako. Grand Patriarch. Napakamot ng ulo si Yasmin. Grabe talaga ang sitwasyon. Dahil sa kasalukuyan akong naliligaw. Pumunta ako rito para humingi ng payo sa iyo. Magsalita ka. Isinalaysay ni Yasmin ang sunod-sunod na pangyayaring naganap sa kanya. Lalo niyang binanggit ang mga Caden. Grand Patriarch. Ang mga Caden ay lumakas ng husto. Isinasantabi si Tobias na naging taksil. Mayroon silang tatlong 8th rank Grandmasters Bennett, James, at Thomas. Si Thomas, sa partikular, ay nakakakilabot. Nakatanggap lang ako ng balita ngayon na pinalihis niya ang mga pag-atake nina Bennett at Tobias ng sabay at pinalipad sila. Grand Patriarch, dumating na ang oras para pumili ng panig ng mga Lee. Kung pipiliin natin ang maling kampo, maaaring pareho tayo ng kapalaran ng Goose Sect 1 siglo na ang nakalipas. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Xavier. Talagang mahirap ang sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni,
Sinabi niya, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat sa ngayon. Isulat ang aking salita. Itapon ang lahat ng negosyo ng pamilya sa labas ng mundo at mga umatras mula sa kapital. Ngunit, Grand Patriarch, natigilan si Yasmin. Isang mahabang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xavi. At sinabi niya, napino ko na ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Ang aking lakas ay lubos na napalakas. At ang aking Dragon CD ay 2 antas ang layo mula sa pag-maximize. Dapat tayong maglaan ng oras sa ngayon. Kapag ang sitwasyon ay naging matatag sa Sol at ang aking Dragon CD ay umabot sa 12 antas. Hindi ako na magagapi, dahil tiwala si Xavi sa kanyang lakas. Hindi siya pipili ng panig. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay humiga at maghintay ng oras. Siya ay lilito lamang kapag dumating na ang angkop na sandali at pagkatapos na maabot ng kanyang Dragon CD ang 12 antas. Sa sandaling iyon, hindi na siya magapi. Ipagkalat ang aking salita, naiintindihan. Bagamat si Yasmin ang padre de pamilya, hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ni Xavi. Nang tumalikod na siya para umalis, tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Naniniwala siya na maimpluwensyahan si James. At marami ang mga taga-suporta niya. Kung walang nangyaring masama, siya ang lalabas na mananalo. Dahil itatapon na ng mga Lee ang kanilang mga negosyo. Bakit hindi pabor kay Maxine sa pamamagitan ng paglilipat nito sa kanya? Sa ganoong paraan, hindi gagawa ng hakbang ang mga Kaidan laban sa mga Lee. Pagkatapos, mabilis niyang ginawa ang mga pagsusuri. Sa ilalim ng basement, naka-lotus position si Xavi sa lupa. Ang Dragon CD ay isang lihim na martial arts heirloom na ipinamana ng mga ninuno ng mga Lee. Mayroong 12 antas sa kabuuan, na ang bawat isa ay mas mahirap kaysa dati. Ayon sa sinaunang aklat ng pamilya, ang pinakamataas na antas na naabot ng kanyang mga ninuno ay 10. Walang nakaabot sa 11 antas. Ngayon, naabot na niya ang 10. Ang Dragon CD ay lalong nagiging mahirap na linangin sa bawat antas. Batay sa aking kasalukuyang bilis ng paglilinang, maaabot ko lamang ang 11 antas sa loob ng 10 taon at ang 12 sa loob ng 5 taon. Siya ay balisa. Bagamat tumaas ang kanyang sigla pagkatapos na mapuno ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Walang garantiya na mabubuhay pa siya ng karagdagang 5 taon. Nais niyang maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Gayunpaman, hindi siya makapaghintay ng isa pang 5 taon. Kabanata 1498, ang pagkilala bilang pinakamakapangyarihang individual sa mundo ay walang kabuluhan. Gayunpaman, mula noong unang panahon, hindi mabilang ang nagsapanganib ng kanilang buhay para sa titulong ito ng vanity. Nais ni Xavi na maging pinakamahusay sa mundo. Gusto niyang tumayo sa pinakatuktok at tumingin ng mababa sa iba. Gayunpaman, napakaraming makapangyarihang martial artists doon. Kaya naman, maaari lang siyang maging mahinahon at maglaan ng oras sa ngayon. Samantala, pagkatapos matanggap ang mga utos ni Xavi, si Yasmin ay mabilis na nagsagawa ng mga pagsasaayos. Agad niyang kinontak si Maxine at sinabi sa kanya na nilayo ng mga Lee na ibenta ang lahat ng kanilang negosyo sa labas ng mundo. Ano? Itatapon mo lahat? Nang marinig ito, natigilan si Maxine. Ang pamilya Lee ay isa sa Ancient Four. Sa nakalipas na siglo, nakaipon sila ng malaking kayamanan sa pamamagitan ng kanilang mga kumikitang negosyo. Ang gulugod ng ekonomiya ni Sol ay nasa kamay ng Orient Commerce, na pinangunahan ng mga Lee. Ma'am, tumango si Yasmin at sinabing, isang bagyo ang dumarating sa abot tanaw. Ang mga Lee ay hindi naglalayong makisangkot sa labanan sa kapangyarihan. Kaya naman plano naming ay forfeit ang lahat ng negosyo sa labas ng mundo. Umalis sa kapital, at humanap ng liblib na lugar para mabuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay.
Pagkatapos ng mahabang pagninilay-nilay, sabi ni Maxine, natatakot ako na hindi na ako ganap na sakupin ng mga Kayden ang lahat ng negosyo ng mga Lee. Tawagan ko si James. Ma'am, tumango si Yasmin. Dahil ibebenta niya ang mga negosyo. Maaari niyang ibenta ang mga ito kay Maxine para paboran siya. Samantala, dahil si Maxine ay nakikipagtulungan kay James, maaari rin niyang isali si James. Paano ito? Yasmin, I'll discuss things with James for now. Bakit hindi tayo magkita sa ibang araw para pag-usapan ang mga detalye? Tumango si Yasmin. Oo naman. Sige, magkita na lang tayo. Hindi nagtagal si Maxine. Tumango lang siya at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya ay dumiretso siya sa bahay ni Thea. Darating. Sinagot ni Thea ang pinto. Nandito ba si James? Tanong agad ni Maxine. Hindi pinayagan ni Thea ang kanyang pagdaan sa looban. Sa halip, pinag-krus niya ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, sabihin mo pa sa akin ang tungkol dito. Kung ito ay isang bagay na personal, hindi mo na kailangan makipagkita sa kanya. Ako ay nasa opisyal na negosyo. Hindi siya pinansin ni Maxine at diretsyong pumasok. At sinabing, layunin ng mga Lee na ibenta ang lahat ng kanilang negosyo sa labas ng mundo. Dahil ang mga Kayden ay hindi kayang ganap na sakupin ang lahat ng mga ito. Pumunta ako dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay kay James. Dahil kasalukuyang sinusubukan niyang bumuo ng isang Chamber of Commerce. Ito ay dapat na magandang balita sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Thea, pupunta ako at tatawagan ko siya. Pagkatapos, dinala niya si Maxine sa sala. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa kwarto niya. Gabi na noon, si James ay lumulutang na naka-lotus position sa kwarto. Ang kanyang balat ay kulay tanso. At isang kumikislap na tansong halo ang bumalot sa kanya. Kahit na ang halo ay dimly lit. Ito ay nakasisilaw. Darling, nandito na si Maxine. Nang marinig ito, tumigil si James sa kanyang pagtatanim. At bumalik sa normal ang kanyang katawan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaba at panay ang paglapag sa sahig. Pagtingin kay Thea sa may pintuan, tinanong niya, bakit siya nandito? May problema ba? Sinabi niya sa akin na nilayo ng mga Lee na ibenta ang lahat ng kanilang mga negosyo sa labas ng mundo. Ganoon ba? Nang marinig ito, lumabas si James ng silid na may suot na matengkad na ngiti. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Delilah na naghahain ng Maxine tea. Kabanata 1499, James. Nang makita si James, matamis siyang binati ni Delilah at tinanong, ano ang gusto mong inumin? Kape o tsaa? Isang baso ng tubig? Pakiusap. Umupo si James. Pasimpleng pinutol ni Maxine at sinabing, kanina lang, hinanap ako ni Yasmin Lee, family head of the Lees. Sinabi niya sa akin na ang pamilya Lee ay naglalayo na ibenta ang lahat ng kanilang mga negosyo sa mga Kayden. Isa pa, plano nilang umalis sa kabisera at maghanap ng isang liblib na lugar upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nagtatakang tanong ni James, ano, pupunta sila sa pag-iisa sa ganoong oras? Sabi ni Maxine, I think they're afraid of involved in the power struggle. Isa silang malaking pamilya na may daan-daang miyembro. Kung tutuusin, kung pinili nila ang maling panig, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Baka mapuksa pa sila. Kaya naman plano nilang umalis ng capital. Tanong ni James, anong uri ng mga negosyo mayroon ang mga Lee? Sabi ni Maxine, though hindi ko alam ang specifics. Nabalitaan ko na may commercial bank ang Lees at marami pang negosyo. Ang kanilang kabuoang mga ari-arian ay dapat umabot sa 5 trilyong dolyar ang halaga. At ang kanilang taunang kita ay humigit kumulang 300 bilyong dolyar. Ibinebenta ba nila ang mga ito sa isang bundle? Oo, iyon ang sinabi sa akin ni Yasmin.
Umayo si Maxine sa likod at tinignan si James sa mata. James, alam kong sinusubukan mong magtatag ng Chamber of Commerce. Malaki ang pakinabang sa iyo na kontrolin ang mga negosyo ng mga Lee. Kapag nangyari iyon, maraming kumpanya at conglomerates ang kusang magpapasakop sa iyo. Bumantong hininga si James at sinabing, ngunit, saan ako kukuha ng pera para mabili ang kanilang mga negosyo? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Maxine at sinabing, minsan, hindi lang pera ang pera. Ang anumang bagay ay mapag-usapan. Maaari mo lamang silang ipagpalit sa isang bagay na katumbas ng halaga. Dahil ang Lees ay isang sinaunang Marshall family, ang pera ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Para sa kanila, ang martial arts at secret manuals ang mahalaga. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James. At sinabi niya, oo naman. Gusto kong makilala ng personal ang padre de pamilya ng mga Lee. Tulungan mo akong gawin ang mga organisasyong pagsasaayos. Nakuha ko. Tumango si Maxine. Then, she pulled her phone out and called Yasmin. Ibinigay niya sa kanya ang lahat. Hindi nagtagal. Nagtakda sila ng oras at lugar. James, makikita mo siya sa 8 PM sa tirahan ng mga Lee. Tumingin si James sa oras. 6 na PM ng tanghali. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Quincy. Libre mo ba, Quincy? Kasalukuyan akong nasa isang business auction. Bumalik ka kaagad at tumuloy sa tirahan ng mga Lee kasama ko. Mayroon kaming malaking negosyo na paparating. Oo naman. Agad namang pumayag si Quincy. Binaba niya ang phone niya. Pagkatapos niyang batiin ang organizer ng auction, nagmamadali siyang umalis. 2/3. Maya-maya, dumating si Quincy na naka-red evening dress. Nakatali ang kanyang buhok, at ang kanyang sex at mapupulang labi ay nagpapatingkad lamang sa kanyang karisma. Pagkapasok sa bahay, umupo siya, tumingin kay James sa tapat niya, at nagtanong, anong klaseng negosyo ang pinag-uusapan natin dito? Pag-uusapan natin ito sa daan. Agad namang tumayo si James at umalis. Sumunod naman sa likuran sina Quincy at Maxine. Alam ni Thea na hindi siya dapat sumunod. Bagamat sina Maxine at Quincy mga babaeng nagkaroon ng relasyon kay James ay sinasamahan si James. Mas naging mature siya pagkatapos ng lahat ng naranasan niya. May mga bagay na alam niyang dapat niyang pumikit. Gayunpaman, naiirita pa rin siya nang makitang umalis si James kasama ang 2 magagandang babae. Pagkaalis nila, dumilim ang mukha niya, at tahimik na bamulong habang nakakuyom ang mga kamao. Akin na si James. Hindi ako papayag na may maaga siya sa akin. Habang papunta sa tirahan ng mga Lee, ikinukwento ni Maxine ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap sa kanila. Talaga, nang marinig ito, masayang nagtanong si Quincy, The Lees of Orient Commerce and the Ancient Four. Kabanata 1500. Sila yan. Sige, sagot ni Maxine at sinabi. Ang galing. Tuwang-tuwa si Quincy, dahil nakikipag-ugnayan siya sa maraming maimpluwensyang tao sa capital. Alam niya ang tungkol sa Orient Commerce at ang ugnayan na hawak nito. Ang gulugod ng ekonomiya ng Solin ay nasa kamay ng Orient Commerce na pinamumunuan ng pamilya Lee. James, kailangan mong kunin ang mga negosyo ng mga Lee kahit gaano pa kalaki ang gastos. Tuwang-tuwang sabi ni Quincy, na itatag na ang Chamber of Commerce. Ang Don Family of the North at marami pang ibang negosyo ay sumama sa amin. Gayunpaman, bilang tagapagtatag, kailangan nating ipakita ang lakas. Kung maaagaw natin ang mga negosyo ng mga Lee, ang ating reputasyon at prestihiyo ay laganap sa malayo at sa buong Quincy ay nagsimulang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Kaunti lang ang alam ni James tungkol dito. Siya ay nasa malalim na pagmumuni-muni kung paano matagumpay na sakupin ang mga negosyo ng Lees. Maya-maya, dumating na sila.
Isang babae na mukhang 20 taong gulang ang sumagot sa pinto. Habang siya ay nasa ginhawa ng kanyang sariling tahanan. Siya ay nakasuot ng casual na kasuotan at nakasuot ng isang pares ng tsinelas. Maxine. Bati ng babae kay Maxine. Then, she looked at James and said with a smile, "James, nauuna ka sa reputasyon mo. Ang pangalan ko ay Xiomara Lee." Inabot ng babae ang kanyang braso. Napangiti si Maxine. "Huwag mo siyang maliitin, James. Siya ang namamahala sa lahat ng negosyo ng mga Lee sa labas ng mundo. Kilala rin siya sa aristokratikong bilog ng capital. Kilala bilang isang commercial genius. Pinamamahalaan niya ang mga negosyo ng mga Lee sa maayos na paraan sa kabila ng kanyang murang edad." Ibinalik ni Xiomara ang kanyang ngiti. "Nambobola mo ako, Maxine. Kahit na medyo mas matanda ako sa iyo. Ikaw na ang pinuno ng pamilya ng mga Kayden. Oh my! Tingnan mo ang oras. Paumanhin sa pagkuha ng iyong oras. Please, pumasok ka na." Sinenyasan sila ni Xiomara na pumasok. Pagdating sa sala, isang katulong ng mga Lee ang lumapit sa kanila at nagsilbi sa kanila ng mga panghimagas. "Please make yourself comfortable. Ipapaalam ko sa pinuno ng pamilya ang iyong pagdating." Pagkasabi niya noon ay umalis na siya. Pagkaalis niya, sinabi ni Quincy, "Narinig ko na ang Xiomara dati. Siya ay medyo kilala sa aristokratikong bilog ng capital. Gusto ko rin siyang makilala. Gayunpaman, sa kabila ng aking mga koneksyon, hindi ako makakuha ng pagkakataong makilala siya. Hindi ko akalain na makakabangga ko siya sa tirahan ng mga Lee." Ganon ba siya kahanga-hanga? Gayunpaman, napakamot sa ilong si James. Siya talaga. Pagkatapos ng lahat, pinamamahalaan niya ang $1 trilyon na halaga ng mga ari-arian. Mataas ang sinabi ni Quincy tungkol kay Xiomara. Saglit silang nag-usap. Pagkaraan ng ilang oras, nagpakita si Xiomara sa tabi ni Yasmin. Umupo si Yasmin at tumingin kay James. Nakangiti niyang sabi, "Nagkita tayong muli, James." Bahagyang tumango si James at humabol. Narinig ko mula kay Maxine na nilayo ng mga Lee na ibenta ang lahat ng kanilang negosyo sa labas ng mundo. "Oo," tumango si Yasmin at sinabing, "Isang bagyo ang dumarating sa abot tanaw. Walang plano ang mga Lee na masangkot sa hidwaan at balak nilang lisanin ang capital. Kaya naman ibinebenta namin ang lahat ng negosyo ng pamilya namin." Sabi ni James, "Bagaman gusto kong bilhin ang mga ito, naiintindihan ko na ang pera ay walang kabuluhan sa pamilya Lee. Paano ito? Bibigyan kita ng katumbas ng halaga. Kung mayroon kang anumang kailangan mo sa akin, huwag mong sabihin ang iyong isip. Gagawin ko ang lahat para matugunan ang iyong mga pangangailangan." "Talaga," sabi ni Yasmin, "walang halaga sa amin ang pera." Gayunpaman, sinasabi, ang mga Lee ay walang anumang pagkukulang. Nawala sa pagmumuni-muni si Yasmin. Iniisip niya kung ano ang makukuha niya bilang kapalit sa pamimigay ng mga mapagkakakitaang negosyo ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, isang bagay ang naisip niya, ang sikreto ng 4 na painting na naiwan ng prinsipe ng Orchid Mountain. "Paano ito, James? Hihingi ako sa Grand Patriarch para sa kanyang opinyon sa bagay na ito. Ano ang tunog sa iyo?"